Guys, hindi kayo gagaling sa anxiety disorder nyo kung araw-araw binibigyan nyo ng energy, binibigyan nyo ng ginagawa nyong big deal, ginagawa nyong biktima kayo ng anxiety disorder. Hindi kayo gagaling at all. Okay? Hindi, ibig sabihin nun, kapag ganyan pa rin yung attitude ninyo towards your anxiety, by now, kung kayo ay follower ko at yung iba sa inyo ay nakausap ko na, well, yung some hindi ko na nakausap kasi malamang, I'm sure magaling na sila for now. Okay? Kasi ang anxiety naman, hindi yan sakit, no? Ang anxiety hindi sakit. Ang sakit is the disorder. Okay? Ang anxiety ay parte ng katawan, kaya never nagagaling yan. At dapat hindi siya mawala sa katawan natin because kailangan natin ng anxiety sa katawan. Gaya rin yan ng joy, ng anger, ng excitement, ng ano pa ba? Disgust. Kung mawala yung mga yun, yari ka sa buhay mo. So ngayon, ayusin natin yung paniniwala natin sa anxiety. Huwag tayong malito, huwag tayong magulo, no? Hindi pwedeng gumaling yun, no? Ngayon, depende yan sa narratives mo. Ano yung sabihin ng narratives? Kung paano yung paniniwala mo sa kanya. Halimbawa, ginagawan mo siya ng drama. Halimbawa, bakit sa akin nangyari ito? Paano na yung buhay ko? Paano na yung araw? Paano na ako? Paano na yung mga anak ko? Yung mga paglalagay mo ng mga ganon na in reality, kung hindi ka mag-iisip ng ganon, gaya ng taong walang anxiety disorder, then wala siyang symptoms. It is because you created yourself. For example, nararamdaman ko yung simptomas ko, mamamatay ako. O sinong hindi matatakot? Ikaw naglagay sa sarili mo na mamamatay ka. Matatakot ka talaga. Malulungkot ka, maiiyak ka kasi sasabihin mo sarili mo na sayang yung buhay ko. Ito na. Ikaw ang naglagay niyan. Ang taong walang anxiety disorder, kaya hindi sila nakaramdam nun, it is because they don't create that in their mind. Sampulan ko kayo. Nagkaroon ako ng anxiety disorder when I was 20 years old. Mga ganyan lang, 20 years old. No? Ilang taon na ako ngayon. And wala na akong disorder but I still have anxiety. For example, last week of March, nagpresent ako sa 300 people. Umarap ako sa mga tao for 2 days. Ako yung host. Anxiety ako, grabe nervous ko noon. Kahit sanay na akong gawin yun. Because I have anxiety. And ano yung silbi ng anxiety sa akin na yun? To make my performance good, give my best. Kasi kung may anxiety ako, ibig sabihin nun, nasa isip ko, kailangan mag-perform ako, nandun si ganito, nandyan si ganon, so kailangan yung script ko ayos, kailangan yung pag-deliver ko ayos. So I have anxiety. Pero that's a normal anxiety. Klaro? But kunyari, ang ilalagay ko sa utak ko, hala, ano ito nararamdaman ko? Tapos nakalimutan ko, kaya pala ako anxious kasi it is because I need to perform. Pero ang nasa isip ko, hala, ano ito nararamdaman ko? Bakit ako kinakabahan? Bakit? Hala, baka heart attack to. So, talagang matatakot ako kung ang sinabi ko sa sarili ko dahil sa nervous ko, heart attack. Naintindihan nyo? So, you created yourself. Wala nang iba. Kung ano yung nilalagay mo. So, ganito, parang ganito, sasample lang ko kayo. Nagkaroon ka ng trangkaso. Ano ba yung trangkaso? Fatigue sa katawan, ano ba yun? Parang pagod, lagnat, I don't know, sipon, colds, pinaghalo na yung trangkaso. Trangkaso ba colds? Flu ang trangkaso no? Flu. Okay? Ang cold, sipon. Okay? May iba, may trangkaso na, may sipon pa. Or I don't know kung ano yung mga yun. So, ang isang taong may disorder at wala, yung wala, may trangkaso ako, pagod, ang gagawin ko, sige, manonood na lang ako ng Netflix, hihilata na lang ako buong araw. Pero yung may anxiety disorder, yung trato niya ay, hala, mamamatay na ako, talaga matatakot ka because of that. So anong kulang?
really the understanding and yung paghuli mo sa sarili mo, yung narrative mo sa katawan mo. Ibig sabihin ng narrative, yung ginagawa mong kwento, yung ginagawa mong paglalagay mo ng meaning. Ano to, mamamatay ako. Talaga pag sinabi yung mamamatay ka, matatakot ka. So ikaw naglagay nun. At yung katawan mo, dahil takot, maglalabas din siya ng adrenaline. Yung nararamdaman mo, mga pagtibok ng puso, paninigas ng muscle, igawa lang din ang adrenaline mo kasi nag-create ka ng fear sa mind mo. It's ang utak natin, hindi niya alam kung perceived or real danger. Basta pumasok sa utak natin yan, hindi niya na alam kung perceived lang or real. Ibig sabihin ng perceived, nag-imagine ka lang, katang isip mo lang, nilagay mo lang. Halimbawa, heart attack to. Then matatakot ka, lalabas talaga yung fear mo. Bakit? Kasi yung katawan mo gusto ka i-survive. Yung nararamdaman mo, hindi ka actually mamamatay dyan. In fact, nangyayari sa katawan mo yan para mag-survive ka. Para pumunta ka sa ER, para lumayo ka kung saan ka dapat lumayo. Kasi yan ay response sa fear. Ang problema, wala namang sunog, wala namang sa harap mong nangyayaring nakakatakot, nasa isip mo lang. So that becomes perceived. Yun lang ang gagawin mo dun, ulihin. Pero kunyari, lalagyan mo ng drama na masasayang na yung buhay ko everyday. Sana gumaling din ako habang pag tumagal. Wala mangyayari sa'yo. Wala mangyayari sa'yo at all. So kulang ka pa sa kaalaman, makipag-usap ka sa akin kung sino ka man at kung sino kayo dyan, no? Ayusin natin yan kasi mali mga pinag-iisip nyo, mali mindsetting nyo. Kala nyo ayos na kayo? No. Kapag everyday you put energy, ako halimbawa, I do vlogs to give information. Hindi ako dito nagsasabi na kawawa ako, yung experience ko, nasayang yung buhay ko because no, I don't do that. Kasi it doesn't help people. Naghahanap ba tayo ng may makaka-relate sa atin? Makaka-relate saan? Sa misery nyo? We don't do that. Dapat ang sinishare natin kung magagawa rin kayo ng mga vlogs nyo and all, yung effective way on how to heal, how to manage. Pero kunyari, kadalasan sa mga, kunyari gagawa ka man, may ginawa naman ako, isa, dalawa, mas marami yung misery mo. In fact, yung buong video, kadalasan misery, no? So ang dami ko na kasi nakikita meron pa ako nakita yung, actually nakipag-usap ako sa kanya live yung babae talaga umiyak na siya, talaga napansin ko para ay kulang sa kaalaman talaga to. So nakipag-usap ako, habang nakipag-usap ako sa kanya ng live, ang dami nagko-comment na oy si Coach Jeremy, kausapin mo, gumagano siya, papasukin mo dyan, usap naman kami. So naginawaan siya. Tapos merong isa rin na pastor ata yun, so binigyan siya ng kung ano-ano na sigad, ganyan, ganoon, dapat wala ka ng worry, etc. Pero kasi yung mga ganoon, hindi rin nag-work sa ibang tao. Nung time na yan, nakapansin ko doon, nabalik-balikan ko lang siya kasi mabilis din ako umalis. Medyo medyo naniwala siya doon, and that's okay. Okay lang yun. Kung saan naman tayo naniwala, importante is maayos yung belief natin. Kung may mali kang belief and if you believe na nangyayari sa iyo yun because may kailangan kang matutunan, and you accept it, and it makes you feel good, then that's good. Kaya yung iba kasi pero hindi, nagigilty sila na bakit sinasabi sa Bible, the Lord, God has not given you the spirit of blah 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 anxiety, but a sound mind and all. Talagang bakit ako nagkakaganito? Yun din yung question niya, ba't ako nagkakaganito? Ibig sabihin, hindi ako mahal ng Diyos. Diba? So iba-iba yan, no? Depende, no? Sana all, gaya ko, umabot din ako sa part na yun, na sa point na I appreciate my anxiety. It is because, well, I get to help you people. Ang maganda pa lang sa akin, kasi napag-aralan ko talaga siya. Lumipad talaga ako sa Australia, nag-aral ako ng CBT. At yung CBT is the gold standard for anxiety disorder, depression, anger management, and many more. Okay? So, ganun meron din namang iba, be careful, ito lang sasabihin ko sa inyo mag-iingat kayo sa mga ifa-follow ninyo. Ngayon, kung gusto nyo lang, no, na which I don't suggest, no, at all, in fact, sabihin ko, umalis kayo, huwag kayo mag-follow sa mga nagkukwento lang about their experience and misery, na walang management, na walang next step, na walang ginagawa para
para ma-manage, or nagsasuffer pa lang. Huwag kayong mag-follow doon. Kasi kahit kayong walang ganong simptomas, magkakaroon because na-open yung utak nyo dun sa pakikinig nyo sa kanya. Nagkaroon ka na rin. Okay? Iwasan nyo yung utang na loob. Ngayon, kung hindi nyo iwasan yun at sarap na sarap kayo sa pakikinig dahil nga feeling nyo ay pareho kami. Pareho kayong habang buhay magkakaroon ng disorder. Kasi bakit? Kasi nagustuhan mo lang yung feeling na hindi ka nag-isa. Na pareho kayong nararamdaman. Pero ang tanong, pareho kayong nararamdaman na solusyonan ba? Ngayon, kung walang solusyon, edi habang buhay kayo may anxiety disorder, nag-enjoy ka lang dun sa idea na hindi ka nag-iisa. So, dapat mamili tayo. Yung ipa-follow ninyo, yung mga taong talagang naayos yung kanilang anxiety disorder. Nagkukwento sila ng experience nila na ito yung naramdaman ko dati pero ngayon wala. Alam nyo, ginawa ko ito. Dapat ganun. Hindi yung ito yung nararamdaman ko habang buhay na ba ito, wala na akong pag-asa. Ikaw naman, ay hindi nararamdaman ko, yun din. So hindi ako nag-iisa. Yes! Pero at the end of the day, natuto ka ba kung paano i-manage, maayos yung disorder mo? Hindi. So, huwag tayong tatanga-tanga. Okay? Yun ano, doon naman sa mga nagsishare ng vlog, hindi naman sa gusto kong ipa, pero sana ang isi-share ninyo yung experience ninyo at paano kayo gumaling at paano nyo minamanage everyday. Walang hinihintay dito kasi kung may kaalaman ka, mabilis yan maayos. Hindi yung tipong hintayin ka ng 10 years tapos 10 years aayos ka rin. Hindi ganun yun. Naayos yan because there's therapy, naayos yung mga tamang kaalaman mo. Pero kung pagsasabi mo na let me do this because let me wallow, fine, pero not there kasi you're influencing people. Magwalo ka sa sarili mo, pero yung pagwawalo mo mali yun eh. May mga bagay-bagay na kunyari namatayan ka, iyak mo, mag-grieve ka kasi kailangan talaga yan eh. Pero not with anxiety disorder. Not with that. Okay? Ang anxiety disorder kasi na-trauma ka dun sa first experience mo, and then kung inayos yan ng therapist, no, maaaring mawala agad yung trauma mo. Hindi ka naabot dun sa drama na ay, bakit ako ganito, but I don't deserve it. Hindi ka naabot sa ganon. Okay? Pwede ka umiyak, kunyari namatayan ka, nag-break up ka, sige, okay yan, tama yan, go, feel your emotion. But with anxiety disorder, kaya mo na-experience yung anxiety is because you have wrong notion. May mga may mga mali ka pag-iisip, kulang, yun diba sinasabi ko, walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman, hindi nag-iisip. Kapag meron ka niyan, then lalo na kung may anxiety ka, stuck ka dyan. Okay? So ganito, okay, sa lahat, paano ko ba sasabihin? Ito importante. Meron din, ito ingat din kayo dito ha, may mga tao na magsasuggest sila na ito yung ginagawa ko at para ma-manage ko yung anxiety symptoms. Okay, guys, ingat kayo doon. Okay, kunyari ako rin ang sinasabi ko, di ba yan, mga breathing exercise, grounding technique, no, yung mga grounding technique, breathing exercise, yung vagus nerve calming, etc., no? May tamang paggamit nun ha. Pag mali ang gamit nyo nun, masastuck kayo forever sa anxiety disorder. For example, magbe-breathing, hala, nararamdaman ko yung anxiety, andyan na, magbe-breathing exercise ako. Breathing exercise ako para mawala yung simptomas. Mali yun. Ay, hindi. Sige, explain ko. Tama yun kung alam mo na simptomas siya ng anxiety disorder lang. May lang ha. Okay, may lang. Pero kung kaya ka mag-inhale exhale to calm yourself. Kasi yung katawan natin naglabas ng adrenaline.
ng mga cortisol, yung mga stress hormones. Naglabas siya. Mag-breathing exercise ka, o maghilamos ka ng malamig na tubig, o mag-grounding technique ka, basta yung utak mo napigilan mo mag-catastrophic thought, mag-negative thought, para hindi tumuloy-tuloy yung iyong stress hormones, stress, yung mga chemical mo na sa katawan, no, na nilalabas. Okay yun kung yun lang yung rason mo. Pero kung yung rason mo, ay, andyan na, kailangan ko mag-breathing exercise para mawala yung takot ko, then stuck ka na forever dyan. Basta stuck ka dyan kasi mali yung pinanggagalingan ng strategy na yun. Okay? Dapat ang trato dyan, mabalik ka sa trangkaso ko, ilata na lang ako, manonood ako ng Netflix, sasama ng pakiramdam ko, nakakabuisit, kakain ako ng lugaw. Alam niyang may trangkaso siya, mabigat yung katawan niya, may sakit siya, malungkot kasi katawan mo, pag may discomfort, malungkot yan, down, depressed. You accept it kasi may trangkaso ka, no big deal. Klaro? But ang ginagawa ninyo, kaya kayo may anxiety disorder pa rin ngayon kasi ganito yung paniniwala nyo. May anxiety disorder ako habang buhay na to, sayang na yung buhay ko, alam, mamatay ako pag nararamdaman ko to. Naging miserable kayo. You create it yourself. Ang anxiety, lahat ng tao meron. It becomes a disorder, and nagiging worst siya depende sa kwento mo, sa narrative mo about anxiety. Heart attack, mababaliw, ano pang mga pinagsasabi natin, stroke, o kaya aside from that, para ma-depress ka pa, sayang yung buhay ko, yung plano ko hindi nangyari because of this anxiety. So what does that to you? Anong ginagawa niyan sa'yo? Diba? Yung mga tao walang disorder, hindi sila nag-iisip nun. Ngayon ang tanong, how do you control it? Ba't ko naiisip yon? Paano ko iwasan yon? Tamang kaalaman. Yung kaalaman na pati yung paggamit ng tools. Halimbawa, sinasabi ko yung journal. Kung nag-journal ka, kung matagal ka na nag-journal, babalik-balikan mo lang yung journal mo, ay, nung February 1, ito yung nangyari, mas malala pa pala nangyari sa akin nung Feb 1. Hindi naman ako namatay. Hindi naman ako na drama. Check kung ano mga pinag-iisip ko. O, nangyari ulit nung ganito. O, wala naman pala eh. O, ayan o, ito yung katibayan. Kasi dahil nag-journal ako, pumapasok sa isip mo na, o, kita mo, o ngayon nangyari sa iyan. Tingin mo ba, mamatay ka ulit? Hindi. Dahil nag-journal ka, dahil sinunod mo yung sinabi ko, nakatulong sa iyon. O nga no, nung January 1, nung January 2, January 3, January 4, nangyari sa akin to everyday. Wala naman nangyari sa akin, hindi naman ako namatay, wala naman nangyari sa akin talaga. Hindi naman ako nabulag, hindi naman ako o nga no, kung ginawa mo yun. At kung ginawa mo rin halimbawa, yung sinabi kong 30-45 minutes everyday, naglalakad kayo o nag-exercise kayo, no? Eh di sana may natural high kayo, no? Yung mga feel good naman na chemical na hindi kailangang umabot na kayo sa anxiety nyo everyday. If you only do that, eh di sana ayos na. Pero sa tingin nyo, wala naman kayong ginawa, sa nakikinig lang kayo sa akin, wala namang pagbabago sa inyo. Mas enjoy nyo pa nga yung pakikinig dun sa mga ganito ako. Wala yan, good luck. Okay. Good luck sa inyo. Talagang sermon, ano? Pero that's the idea eh. Kasi may kukwento ko sa inyo. Nangyari sa akin. Okay. Kulang ako sa tulog. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Ako halimbawa, ito ang study. Ang tao, lahat ng tao, 1 to 2 times magkakaroon siya ng panic attack out of nowhere. Ang tao. Ngayon, yung iba,
magde-develop ng disorder kasi sobrang na-trauma at hindi niya naintindihan yung nangyari sa kanya. Maaring hindi rin siya busy, may times na talagang pag-isipan yung katawan niya na ano nangyari sa kanya. Samantalang iba, nauhaw lang pala ako, nagutom lang ako, medyo sumamala yung pakiramdam ko. Easily nababrush off kagad nila yon kasi busy sila sa buhay nila eh. Yung wala silang time para mapag-isipan pa yung katawan. Mas kailangan kong pakainin yung mga anak ko, kailangan kong magtrabaho everyday. Ganon, yung iba. Pero iba rin, meron din naman, kahit busy sila, talagang sabay. Talagang may ganon, no? Tatalino talaga eh. Yung utak nila malapad, okay? Malawak. Okay? Okay, so, gaya ko, nung nangyari sa akin, fresh grad ako nun eh. Fresh grad ako, first panic attack ako, dahil wala pa akong trabaho, wala akong pinagkakabisihan sa utak ko. So pinagkakabisihan ko lang yung katawan ko, nangyayari sa katawan ko, yung puso ko, ba't di kumabot yung hininga ko, kasi wala akong pinagbibisihan eh. Pero malamang kung busy ako na, diba, ano kaya papakainin ko sa mga dalawang anak ko, walang gatas, may sakit yung anak ko, nakagat ng aso, malamang hindi ako magfo-focus sa katawan ko. So wala akong malamang disorder nun, kasi hindi ako busy sa pagpo-focus lang sa katawan ko. Nag-focus ako dun sa pangangailangan namin sa buhay everyday, diba? Kaya kung papansin niyo, yung mga may hirap, sinasabi kung mayaman lang ata yung disorder na yan. Kasi kung mahirap ka, iniisip mo, paano naman kaya kakainin namin mamaya? Okay? So may ganun, may pinagkakabisihan sila. Kasi tandaan niyo, ang utak natin one at a time lang yan. Hindi siya pwedeng mag-isip ng sabay. Hindi niya kayang isipin na ano yung recipe ng adobo at ano yung recipe ng sinigang ng sabay. Kailangan kung mag-adobo siya sa adobo, manok, ganyan, suka, ganyan. Pero kunyari sabay, hindi. One at a time lang siya. So ganun yun. No? Yun yung science. Ano pa? May gusto kong sabihin. Ito na nga. So ito nangyari sa akin. So one time, ayos na ako, magaling na ako sa anxiety disorder ko. Wala na akong anxiety disorder, pero may anxiety ako gaya lang din ng may joy ako, gaya lang din na disgusted ako, gaya lang din ng anger. Normal yung anxiety, meron ako. So ito one time, kulang ako sa tulog, pagod na pagod ako, stress ako sa opisina, sa buhay, blah blah blah, nagsama-sama. So one time, at may problema rin ako sa mata ko. Kailangan na magpalit ng grado. Nung time na hindi ko alam. So pagising ko, ayos naman, bigla akong nahilo. Sabi ko, bakit ako nahilo? Weird. Okay, ba't ako nahilo? Hindi rin ako kumain pala nung gabi. So, ang dami factor. So, syempre, naramdaman ko yun. Uy, ano nangyari sa akin? Deadma. Wala. Okay, lilipas din yan. So, wala. Tinanggal ko kasi wala na akong disorder, diba? Pero na-experience ko yun. Okay. Ang disorder lang naman kapag preoccupied ka, trap ka eh. Pero kunyari, kaya mo kagad i-brush off, nawawala. Hindi na siya disorder. Nakakatulog ka, functional ka, masaya ka, nakakalabas ka. Nagagawa mo yung normal na buhay. Okay? So, ganun. Kakaroon ka ng anxiety, kunyari, kakanta ka, takot ka, normal yun. Okay? So, ito nangyayari. Bumili ako ng kape sa fast food, dumaan ako, tumawid ako sa kalsada, sabi ko, parang nahilo. So medyo na ako, medyo may anxiety na ako, medyo may fear na, kasi ba't nga ako nahihilo? Diba? Hindi dapat nahihilo, ba't nahihilo? Pero maraming rason ba't nahihilo. Hindi nga pwede, hindi kumain, kulang sa tulog, yun lang yun. Okay? So, wala lang, so may anxiety na ako kasi ba't ako nahihilo? Okay, ganun lang yung tanong ko. Anyways, may clinic kami sa office, may doktor kami talaga dun. Anyways, so umakyat na ako, deadma. Tapos sabi ko, feeling ko gutom ako kasi parang ang tagal ko nang hindi ko makakain. Kasi usually ang kain ko lunch lang, tapos wala na akong kain hanggang breakfast the following day. Okay, yun na ako syempre dahil minsan grabe yung work in terms of physical din minsan, meeting, lakad, biyahe, ganyan. Minsan, dahil nga hindi ka kumain, na uubos yung energy mo sa katawan. So, yung epekto nun, pwedeng talagang gutom na gutom ka the following day. So, anyways, okay na yan. Sabi ko, baba ako kasi kakain ako. So, kaso, nung papunta yung kainan namin nasa basement 1, yung canteen.
talaga nahihilo na ako. Pagdating ko ng ground floor, dumaan yung elevator, bumaba ako, punta akong clinic. So, na-trigger na yung panic attack ko. Panic na ako. Sabi ko, grabe yung tibok ng puso ko, ganun. Punta ako sa doctor. Sabi ko, Doc, hindi maganda yung nararamdaman ko. Kasi parang nahihilo ko, pero hindi ako sure kung nahihilo ko. So, kilala na akong doctor dati. In-explain ko sa kanya na may panic attack ako, so baka anxiety lang ito, etc. etc. So, tiningnan ako, yung BP ko naman 140/90 lang. Hindi naman yun emergency. So, ibig sabihin, yung pakiramdam ko, hindi siya sa ini-expect mo na yung BP mo parang 200 pero yung pakiramdam mo parang ganun, no? So anyway, sabi ko, Doc, siguro ba kailangan ko lang pahinga, humiga. O di humiga ako doon, cellphone, usap-usap sa mga tao ko, ganyan. So nawala, kumalma. O Doc, ayos na ako, pakikuha nga yung BP, bumaba na, 120/80. Sabi ko, anxiety nga, panic attack lang kanina yung nangyari sa akin. Tapos noon, kumain na ako, buong araw ayos na ako. So, kung first time kasi nangyari yon sa isang taong madidevelop niya yung disorder, magtataka siya, ano nangyari sa akin kanina? Hala, baka hindi lang nakita ng doktor na may sakit ako, ganyan. Alam kung ano, halala. Dahil kung ano yung mga pinaglalagay sa utak, nagkaroon siya ng disorder. O gaya ko na nangyari sa akin yon. Kasi sinasabi ko sa inyo, wala akong disorder. I had that panic attack. It is because nag-perfect formula lang siya for that day. Wala akong tulog, wala akong pahinga, may anxiety disorder ako na history, na nung balik lang. Pero hindi na ako nagkaroon ng disorder even after that. Bakit? Sinabi ko lang, panic attack. Period. So, trabaho na ako whole day, tulog ako ng maaga, kasi pagod ako, lumabas yung energy. Pero yung taong nag-develop ng disorder na, hala, hindi nakita ng doktor, may sakit ako, baka tatanga-tanga lang yung doktor, ano yun, alala, mamatay ako, alala. Wala na, kasi na-experience ko na yun dati, naintindihan ko na, alam ko na si anxiety, si panic attack. So, whole day, nung nakitang bumaba na yung BP ko, panic attack lang. O sige, trabaho na ako, meeting, nag-present pa ako. Nung gabi, pagod ako, tulog. O kung may disorder ako, hindi ako nakatulog. Hindi ako makatulog, punta ako sa ER. Ganun gagawin ko. But because nga I understand what happened, I understand the anxiety disorder and panic, hindi porket kahit magaling ka na, hindi na mangyari sa iyo. Lalo na babalik, normal na ngayon, magiging parang parte na siya ng life mo, but it really depends on you, on how you interpret it. Gaya ko, tapos na that day. O ngayon, pag may nangyari sa akin ganon, nangyari na ito nung nagpunta pa ako sa hospital, nagpunta pa ako doon sa doktor namin sa clinic, wala naman nangyari, BP ko normal naman. Pati dead ma, tsaka okay. Pero hindi na ako maglalagay na yung buhay ko. Paano to? Paano na yung mga anak ko? Paano na yung mga yung aking kinabukasan? Wala. Ano nangyari sa'yo dyan? Good luck. Again, it's just you making yourself miserable dahil sa kulang ka sa kaalaman, wala kang kaalaman, mali ang kaalaman mo, at kung ano yung mga pinagdadrama mo sa buhay mo, yung mga pinagdalagay mo sa isip mo. But, ito yung sasabihin ko mawawala lang yun if may kaalaman ka, tama kaalaman mo, nag-iisip ka, ginagamit mo yung mga tools, then mawawala agad yung disorder mo. Huwag mo na patagalin yan. You can talk to me, hanapin nyo yung aking Facebook page, Anxiety Disorder Philippines. Mag-message kayo dun sa akin, you can talk to me. Pag-usapan natin kung magkano yung kaya ninyo. Hindi ako nagpipresyo, you tell me kung magkano na fair sa aking oras at sa aking kaalaman. Okay? As a coach, not as a therapist. Although yung background ko, feeling ko mas magaling pa ako sa ibang therapist, no? May iba talaga magagaling, pero yung iba feeling ko mas magaling pa ako doon. Kaya bangan ko na lang yan. Pero kasi nag-aaral talaga naman ako ng CBT. Sila nga hindi. Ako nag-aaral talaga ako. Pareho ng background namin, hindi lang ako nag-exam.
Kasi hindi naman yun yung work ko. Anyways, yun lang yun, no? Magyayabang ako ng konti. Bakit? Saan ako nanggaling sa pagyayabang ko? Kasi ako mismo nagkaroon ako ng experience noon. At ang kagandahan sa akin, meron akong pinag-aralan on psychology and CBT. Yun yung kayabangan ko. Okay? Pero hindi ka pwede magyabang porque may anxiety disorder ka, magyayabang ka na. At kaya mo nang galangin. No? Hindi ganon, no? Again, gaya niya. Tama yung mindsetting ko. Pwede ko talaga ma-experience yun, but it's up to me kung gagawin ko siyang disorder o hindi. Well, hindi sa it's up to me. Kaya hindi siya magiging disorder sa akin because kilala ko na siya and I know how to handle it. Diyos ko naman, ilang years na ako may ganito. Tatanga-tanga pa rin ba ako na papayag ako sa disorder? Hindi, di ba? Okay? Kung makakaramdam ako ng anxiety, that's normal. I have anxiety. May sulog, hindi magkaka-anxiety ako. Ganun lang. Magpa-perform ako, hindi magkaka-anxiety ako. Pero hindi ko naisipin na ikamamatay ko yun. At kung dumating yung panahon na mamatay ako, then mamatay ako. At yung mga taong namamatay, yung sa mga aksidente, then may anxiety rin sila kasi ganun talaga. Ganun, okay? So, guys, dapat diagnose ng doctor. Diagnose ng doctor. With that, maraming salamat. Bye.